Discuss po muna natin itong ating satellite image. Siya ngayon, meron tayong northeast monsoon or amihan at easterlies, which is yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot ng interaction netong dalawa nating weather system, ito ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line. Ito po yung magiging resulta po kapag nagkakaroon po tayo ng banggaan ng malamig at mainit na hangin. Itong shear line natin, posible itong magdala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon. Update tayo dito sa bago nating low pressure area na binabantayan. Kaninang 3 AM, ito yung huling namataan sa layong 1,515 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa yung tsansa neto na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, tumataas na yung posibilidad neto na maging isang ganap na bagyo. Posible itong pumasok ng ating PAR by Sunday or Monday. Sa ngayon, meron tayong dalawang senaryo para dito sa ating low pressure area or yung magiging bagyo natin. Posible itong mag-generally move northwestward at posibleng mabagal itong kikilos or almost stationary dito sa Philippine Sea dahil sa interaction neto sa isang stationary front. Dulot po neto, inaasahan po natin mabagal ang kanyang pagkilos, kaya posibleng landfall pa niya ay dito sa may Northern Luzon by Sunday or November 9. Pangalawang senaryo naman po natin, ito naman po yung medyo mabilis yung kanyang pagkilos. Ito ay generally mag-move west-northwestward at posible ang kanyang landfall dito sa may Eastern Visayas by November 4. Pero sa ngayon po, malayo pa po itong low pressure area natin, kaya marami pa po ang posibleng magbago dito para sa ating track. Kaya ugaliin po natin mag-check lagi ng updates ng Pag-asa at tumutok po tayo sa mga nilalabas po natin sa ating mga social media pages. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong shear line, which is yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Isabela, Aurora, Calabarzon, pati na rin dito sa atin sa Metro Manila. Samantala, dulot naman ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat ng pag-ulan dito sa may Bicol Region, pati na rin dito sa may Mimaropa. Dulot naman ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa Batanes, Cagayan, pati na rin sa may Ilocos Norte. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, sa mga hindi ko po nabanggit na lugar, inaasahan naman po natin ang maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila at Tuguegarao at Lawag, 25 to 31 degrees Celsius, Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone, mataas pa rin ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa kanila ngayong araw. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na rin po ang ating mga naitatalang mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 29 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Dito sa Cebu, asahan natin ng 26 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:51 AM at ang sunset mamaya ay 5:29 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.